Pero ang sabi niya gusto niya lang bumawi sa 10 taong sinayang niya. Kulang pa daw ang pagsasakripisyong ginagawa niya ngayon kumpara sa paghihirap na dinaanan ko noon. Sometimes nagigilty na rin ako sa tuwing umuwi ito ng gabing-gabi na. Alam kong pagod ito buong araw sa kakalaro sa anak niya pero umuwi pa rin ito bilang pagtupad sa napagkasunduan namin. Nagpapahinga na ako dito sa kwarto na may kumatok sa aking pinto. "Mom, are you still awake?" Dinig kong tanong ni Ace sa labas ng pinto. Agad akong tumayo sa kama at pinuntahan ito at baka may kailangan ito sa akin. "Yes, baby? Do you need anything?" Napansin kong nakatayo pala ang ama nito sa likod niya. Iniwas nito ang tingin niya sa akin. I just realized I'm wearing my nighties already at sobrang nipis nito. Hindi ko maiwasang mamula baka isipin nitong sinadya kong magsuot ng ganoon sa harap niya. Nang tumingin ako dito, nakita ko pa ang pag-alo ng lalamunan niya. What the? "Mommy, is it okay if me and Daddy will sleep with you tonight?" "What?" Hindi ko maiwasang mapalakas ang boses ko. Para akong nawindang sa request ng anak ko sa akin. "Sorry baby, but what did you say?" May nahong tanong ko sa kanya. Nung tumingin ako kay Akiro, hindi na ito makatingin sa akin ng diretso. "I miss sleeping with you, Mommy. And I also want us to sleep together. I want to try it because that's our lesson earlier." Mahabang paliwanag nito sa akin. "Huh? Lesson?" Nakakunot ang noo ko sa kanya pero nakangiti lamang ito habang nakatingin sa akin. "Yes, Mommy. Toro. Ni... The teacher pala. You're right. That's what the teacher said. Right, Dad?" Pasimple pa nitong siniko ang ama na agad namang tumango-tango. "What do you mean, turo ni teacher, anak?" I asked, kahit nagdududa ko kung meron ba talagang ganoon sa klase nila. "It's like an assignment, Mommy. Dad, the teacher said, Mom, Dad, and kids will sleep together and we will explain what we feel after. Like that, Mommy." Tinaas, baba pa nito ang kilay niya sa akin. Gusto ko pa sanang tanungin ito kung anong subject ba nila ito na-discuss pero ayoko ding magtunog defensive. Baka isipin pa ni Akiro na affected pa din ako sa presensya niya hanggang ngayon. Asa siya. Pero hindi na nga ba? Oh shit, ano ba itong iniisip ko? "Mommy, please." Nagpapakyut pa ito sa akin. Alam na alam talaga nito kung paano ako mapapapayag. I took a deep breath bago tumango sa kanya. "Yay! Thank you, Mommy. I love you. Dad, come here." Aya pa nito sa ama. Hindi na nga ako hinintay nito at diretso itong pumasok sa kwarto at nagtatalon sa kama. Malaki ang kama ko. Sinadya ko talaga ito dahil minsan tumatabi sa akin sa Ace. Baka sa sobrang likot nito, hindi ko namamalayang nahulog na ito sa kama. Mas mabuti na yung sigurado. Tatalikod na sana ako nang mapansin ko ang pinipigilang ngiti ni Akiro. Agad naman ito sumeryoso nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. "What?" I spat. "Can I come inside?" Nahihiyang tanong nito. As if. I know, tuwang-tuwa ito. Hindi ko nga alam kung totoo ba talagang tungkol pa ito sa subject nila Ace o gawa-gawa lang nila ito. Lately napapansin kong madalas mas pumapanig sa Ace sa ama niya. Ito ba ang resulta ng araw-araw nilang pagsasama? "Mom, Dad, come here." Tawag ni Ace sa amin. "Why are you smiling?" Sit ako dito dahil napansin kong nakangiti ito sa akin. "Am I?" Pagmamaang-maanga niya. "Wow, just wow. Ang galing mo umarte, Saunders." Gusto ko sabihin sa kanya pero sa halip inirapan ko na lang ito. "Whatever. No." Inikutan ko siya ng mata at saka tinalikuran. "I miss you, love." Dinig ko pang bulong nito. Ewan ko lang kung bulong nga ba. Kahit nga siguro sa Ace narinig pa ito pero bigla ko naramdaman na parang may kumislot sa akin dibdib. Mabilis akong pinamulahan ng muka. Tsaka parang biglang nag-iba ang temperatura dito sa loob ng kwarto. Bakit parang mainit? Naka-on ba ang aircon? Sunulyapan ko pa ito para masiguro kung naka-on nga ba talaga iyon. Nakita ko ang pagkagat niya sa kanyang pang-ibabang labi na parang pinipigilan itong mapangiti kaya pinalakihan ko siya ng mata. Hindi ko naman siya pwedeng bulyawan dahil nakatingin sa amin si Ace. Lumapit ito sa pwesto ni Ace at sabay silang nagtanggal ng damit. What the hell? Santissima, bakit siya naguhubad sa harap ko?
What are you two doing? I asked casually, pero alam kong namumula ang pisngi ko at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Mommy, me and Dad sleep like this. It's more comfortable, Mommy. Halos matigagal ako sa naging sagot ng anak ko. Goodness, baby. You're too young for that. Baka kabagin ka. And you, kung ano-ano tinuturo mo sa bata. Wear that. Turo ko sa mga damit nilang nakahubad na sa kanilang katawan. Diyos ko, Sanders, huwag mong tuksuhin. Hindi na ako rurupok sa'yo. Hard to get na ako ngayon. Hindi ako maglalaway dyan sa pinagyayabang mong villain at pandasal. Ano akala mo sa akin, iso girl? Excuse lang ha? Huwag Priscilla. Huwag kang marupok. Huwag kang padadala sa karisma ni Sanders. Kausap ko sa akin sarili. Tama na ang may isa ka ng ace. Huwag mo nang dagdagan pa. Agad akong tumalikod sa kanila at pumunta sa banyo. Kailangan ko maghilamos para mahimas-himasan ako. Dinig ko pang nag-appear silang dalawa ng anak ko at nagtatawanan nung papasok na ako sa banyo. Good job, baby. Mahinang bulong ni Akiro pero nadinig ko pa. It's true, indeed, that when you forgive, you're not doing it for others. Instead, you're doing yourself a favor to be free from all the pain of the past. You'll feel that satisfaction and tranquility inside your heart and mind. For me, honestly, it's the hardest, but at the same time, the best thing I did in my life. When I chose to forgive Akiro, regardless of whatever his reasons were, I also freed myself from anger and hatred. It gives me the freedom to do something I need to do for no one but for myself, to be able to fully move on with my life. Life is short. I don't want to waste it by living with that tragic memory in the past. There are so many things that I need to enjoy. I have my son. Despite the heartaches that Akiro gave me, he also gave me the best gift that I will always be grateful forever. That is Dylan Ace. Mommy, are you ready? My son exclaimed excitedly habang pababa ito sa hagdanan. We planned that we are going to visit our baby angel today. Kung sana nabuhay siya, sa susunod na linggo, magsasampung taon na sana silang dalawa ng kakambal niya. I can't help but imagine, paano kaya kung nabuhay ito? Magiging kamukha ko ba kung babae siya o magiging kamukha din ni Akiro? Cause looking at Ace right now, he's the mini-me of his father. Kuhang-kuha niya lahat sa ama niya kahit saang anggulo. Minsan nasasaktan pa rin ako kapag naiisip ko ang anghel namin. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Noon palagi kong sinisisi ang sarili ko na kung sana naging mas matapang ako, sana buhay ito ngayon. Na kung sana naging mas matatag lang ako, hindi sana siya mawawala sa amin ng kakambal niya. Pero kalauna natanggap ko na rin na baka hindi siya para sa amin. Iniisip ko na lang na kahit hindi namin siya kasama physically, mananatili siyang buhay dito sa puso't isipan namin. May anghel kaming nakatingin at nagbabantay sa amin. Ang bilis ng panahon, hindi ko aakalain na malalagpasan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Seeing my son, enjoying all the fruits of my labor, makes me proud and satisfied. Si Ace ang dahilan kung bakit kinaya ko lahat. He is the source of my strength. Siya ang naging inspirasyon ko para magpursige sa araw-araw. Siguro kung wala ito, matagal na akong bumigay. Naisip ko pa noong hindi ko pa alam na buntis ako sa kanila. Para kanino ba ang lahat ng pagsisikap ko? I don't have anyone. Wala na akong mga magulang. Wala din naman akong kapatid. Bakit pa ako magsusumikap gayong sarili ko lang naman ang bubuhayin ko? But fate gave my Ace to me. My son given new meaning to my life. Dati palagi kong hinahanap ang taong bubuo sa akin pero narealize ko na maling hanapin sa iba ang pagiging buo ko. Kailangan ako mismo bubuo sa akin sarili. So that when time comes that I have to face the world alone, I can rely more on myself. I can't depend my happiness on someone else. It should come from within me. Are you okay? My son asked in a worried tone. Hindi ko na malayan na lumuluhan na pala ako. Agad kong pinalis ang mga luha ko sa muka. I should be happy today. We should dahil bibisitahin namin ulit si baby angel. Do you think my sister look like me? Tanong nito sa akin.
Andito kami ngayon, nakaupo sa harap ng puntod ng kapatid niya. Ace has been claiming ever since that his twin is a girl. Malinis itong mausoleo ng anak ko. May kinuha kong tagalinis at tagapangalaga dito. May mga bulaklak pa ito sa paligid. Kahit hindi namin ito kasama, gusto kong maramdaman ito ang pagmamahal namin sa kanya. Of course, baby. Sigurado magkamukha kayo ng kakambal mo. I answered habang inaayos ko ang mga dala namin bulaklak para sa kakambal niya. May dala na rin kaming pagkain. We should spend the entire day sa tuwing bumibisita kami sa kanya. It's like our second house. Lately lang medyo madalang ang naging pagbisita namin sa kanya dahil nga sa mga nangyari sa pagitan namin ng ama nila. But now that we're a little bit okay, babalik na sa regular ang pagbisita namin dito. Siguro kung buhay siya, masaya sila na naglalaro dito ng kakambal niya. Sinuklay ko ang maitim na buhok ni Ace gamit ang aking mga daliri. Pati buhok nito, namanan niya din sa ama niya. Mommy, do you think she's happy there in heaven? Kuryosong tanong nito sa akin bago nagpakawala ng isang malakas na buntong hininga. I think so, baby. Kasi alam niyang masaya din tayo. Pero if nakikita niya malungkot tayo dito, magiging malungkot din siya. I said, tumangutango naman ito sa akin. I hope she's alive so that I have a playmate like Von and Amara. They also have a baby brother, said Troy. And then Amara said, her mom is pregnant and they will have again another baby. I can hear sadness in his voice. Siguro nalulungkot ito kasi wala siyang kalaro na kaedad niya. Lumapit ito at ikinawit ang maliliit niyang braso sa akin. Bahagya pa itong humilig sa akin balikat. How about me, mommy? When are you going to give me a baby brother and sister? Paglalambing nito sa akin. Muntik na ako mabilaukan ang sarili kong laway nung marinig ko ang hinihingi niya sa akin. Diyos ko anak, hindi naman candy ang hinihingi mo na kayang bilhin sa may tindahan. Gusto kong sabihin sa kanya pero nung makita kong seryoso ang pagmumukha nito, hindi na ako nakapagsalita. Parang nalunok ko ang dila ko nang makita kong hinihintay nito kung ano magiging sagot ko sa hinihingi niyang kapatid. Why, baby? Are you sad being alone? I asked, gently trying to read his emotions. Walang pagdadalawang isip itong tumango sa akin. Sabay pa kami napabuntong hininga. Anong gagawin ko ngayon? Paano ko ito mabibigyan ng kapatid? Ni boyfriend ngayon wala ako. Kasi baby, I stopped. How would I explain this to him? Kasi baby, it takes a man and a woman to produce a baby. And you know mommy is alone, right? Tama ba ang mga pinagsasabi ko? Bakit ba kasi naisipan itong hanapan ako ng kapatid? But we can visit Amora, Von and Troy para may playmate ka. Would that be okay? I added, trying to convince him. No, mommy. I want my own brother and sister. Nagsimula ng manubig ang mga mata nito. Minsan naiisip kong bata ba din talaga ito kasi minsan may tantrums pa. But how can mommy give you a baby brother and sister? Maso yung tanong ko sa kanya. Baka naman kasi pag na-realize nitong wala nga naman pala akong asawa, titigil na ito. Well, ask, Daddy. I know he will help you make a baby. He said, hopeful. Umarap pa ito sa akin. Naka-prayer sign pa ang kamay nito na parang ipinagdarasal talaga nitong posibleng mangyari na bigyan namin siya ng kapatid. Kung kanina'y muntik lang ako mabilaukan, ngayon ay natuluyan na talaga. Pulang-pula mukha ko sa kakaubo dahil nabilaukan ako ng sarili kong laway sa sobrang pagkabigla sa naging mungkahi nito. Dali-dali akong pinainom ng tubig ni Ace at marahan pa nitong hinaplos sa likod ko. Nung maayos na ako, pinaupo ko ulit ito sa akin tabi. Akala ko tapos na kami. Yun pala may hirit pa ito sa akin. Teacher said, the baby is the product of love between mommy and daddy. She also said that only two persons who love each other can make a baby. Don't you love my daddy, Mom? I stilled at his question. I didn't expect that Ace will ask me this. How would I answer him kung ako mismo hindi ko alam ang sagot sa tanong na iyon? After that incident, I never opened my heart to anyone. Maraming sumubok na ligawan ako pero sa simula pa lang, wala akong pinayagan kahit isa. I don't have time for suitors. I don't have time to entertain them. Wala akong panahon para papasukin sila sa buhay ko, lalo na sa puso't isip ko. I'm afraid of another heartbreak.
I'm traumatized. Kontento na ako sa pagmamahal ng anak ko. Masaya na ako sa kanya na hindi ko na iniisip ang sarili kong kaligayahan. Lumipat pa ito sa harap ko at masuyong hinawakan ng aking muka para iharap sa kanya. I can see the hope in his eyes. Parang pinipiga ang puso ko habang nakatingin sa mga mata niyang kulay abo. Nanunubig na ang mga mata nito habang naghihintay sa magiging sagot ko sa tanong niya. Don't you love my daddy, mommy? He repeated. I'm about to answer him when I heard someone sobbing behind us. Agad ako napalingon at gano'n na lang ang pagkabigla ko nang makita ko ang mukha ni Akihiro na punong-puno ng mga luha. Love. Halos hindi ko na makita ang mga mata nito dahil sa mga luhang nakatabon dito. His expression is longing and sad, lalo na nung matitigan nito ang puntod na nasa harap namin. Nanatili lamang ako nakatingin sa kanya. Hindi rin ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla dahil hindi ko naman inaasahan na pupunta siya dito. You don't even know about this place at never ko ding binanggit sa kanya ang tungkol sa anak namin. Oh God! He muttered at napalood ito sa puntod ng anak namin. He's crying too much na halos mapuno ng iyak niya ang buong paligid. No. Anak mo na. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya. Tumungo ako at sabay ding naglaglagan ng aking mga luha. Oh God! He mumbled. I'm trying to be strong pero nangihina ako na makita ko kung gaano ito nagpapakita ng kahinaan sa amin. Para itong isang talunan na konting-konti na lang ay bibigay na. I'm sorry, baby. It's all my fault. Oh God, forgive me. Paghihinagpis niya, I can't help but cry with him. Pati sa Ace ay umiiyak na din. Sobrang sakit ng pakiramdam na nakikita ko umiiyak sila sa harap ng puntod ng anak namin. I'm sorry, anak. Kasalanan ko. Kasalanan ni Daddy na hindi mo nasalayan ang mundo. Kung sana naging matapang ako, anak. Sana buhay ka ngayon. I'm so sorry, baby. Paulit-ulit nitong hingin pa umanihin. Lumapit ako sa kanya at marahan kong hinaplos ang kanyang likod. Halos halikan na nito ang puntod ng anak namin. Ramdam ko ang kanyang pagsisisi. Damandam ko ang labis na sakit na nararamdaman nito ngayon. Marahan ko siyang itinayo mula sa kanyang pagkakasubsob. I can't stand seeing him weeping like a lost child. I can feel that his body is trembling. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya. I know that he is blaming himself for the loss of our baby. Agad nitong isunob-sob ang mukha niya sa aking balikat habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Basang-basa na rin ang mukha ko sa aking sariling luha. Pagtingin ko kay Ace, malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa amin ng ama niya. I'm sorry, love. I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ka. Patawarin mo ako, love, kung nagintuwag ako. Halos hindi ko na marinig ang boss niya dahil sa nahihirapan na din ito magsalita. Shh. It's okay. Pagpapatahan ko sa kanya. Kasalanan ko rin dahil naging mahina ako. I'm sorry too. He pulled out from our hug and gently cupped my face. His eyes is gloomy na tila ilang taong hindi nabistahan ng sinag ng araw. Please, love. Hayaan mo kung makabawi sa inyo ni Ace. Let me take care of you. Hindi na ako padadala sa takot, love. I will fight with you. Hindi ko nahayaang may mangyari masama isa man sa inyo. Tulungan mo akong itawid lahat ng pagkakamali ko, love. Tears keep falling in his eyes. I saw the grief in his gray eyes at mas lalo pa ito lumungkot nang matagal akong sumagot sa kanya. Please, love. Give me a chance to redeem myself for you and for Ace. Let's be a family. Love. I already choose to forgive him. Maybe it's right to give chance for our family. Pagod na din ako mabuhay sa takot at galit. Hahayaan ko siyang buuin ang pamilya namin. Sana sa pagkakataong ito'y maging totoo na ang kaligayahan namin. Sana ito na ang katuparan ng mga hiling ko. Yes, Akihiro. Let's be a family. A family that is full of happiness. A
A family that is full of love and trust for each other. Umiiyak kong tugon sa tanong niya. Niyakap ako nito ng sobrang higpit at sinubsob niya ulit ang ulo niya sa aking balikat at doon umiyak ulit na parang bata. Life is really full of surprises. Who would expect that I will still give Akiro a chance after all that heartaches I've been through in his arms? Pero ganoon talaga ang buhay. Kung sino pa yung nakasakit sa'yo, sila din yung may kakayahang pahilumin ang sugat sa puso mo. That's what Akiro did. He healed and tamed the monster inside me. He helped me fight my own demons. Mommy! Hi, love! I was surprised na andito silang dalawa sa harapan ko. Kaya pala kanina pa ito tanong ng tanong sa akin kung busy ba ako o hindi. I eyed them suspiciously. Ano naman kayang binabalak ng dalawang ito at napasugod pa sa akin dito sa opisina? Mommy, may kiss? Ace said while pouting his lips. Son, Daddy first. Saway naman ni Akiro sa anak niya at nakanguso din ito. Love, ako muna please. May nasabi nito sa akin na kaming dalawa lang ang nakarinig. Napakunot-no ako. What's the catch? At talagang may pabulong-bulong pa ito. Daddy, you're cheating! Ace exclaimed sabay hila sa ama nito. No baby, I'm not. Sabi ko na nga ba, may kalokohan na naman ang dalawang ito. Ano na naman kalokohan na itinuturo mo sa bata, Akiro? I said raising my brows at him. Ang lalaking ito, parang bumalik sa pagkabata eh. Palagi na lang nakikipagkompetensya sa anak niya. Nothing, love. Nothing. Umiiling nitong sabi sabay taas pa sa dalawang kamay niya. Oh, bakit may pabulong-bulong ka pang nalalaman? Agad itong pinamulahan ng mukha na tila nahihiya. Bagya pa itong yumuko para itago ang kanyang mukha. He's wearing a simple white tee paired with khaki shorts and white sneakers. Same with my son. Pinadaanan ko ng tingin ang kanyang mukha. Shit, ang hot talaga ng lokong ito. Kahit simple lang ang suot niya. Gwapong-gwapo pa rin ito at mukhang mas bumata ito kaysa sa edad niya. Naku, huwag mo akong artehan ng ganyan. Baka bigla ko rurupok sa'yo at makatikim ka sa akin. Tikim? Diyos ko po, ano-anong pumapasok sa isip ko? Pasimple kong hinawakan ng aking pisngi. Pakiramdam ko kasi namumula ako. Ano ba kasing iniisip mo, Priscilla? May pagkamalandi din yung utak mo eh. Pagalit ko sa aking sarili. Anyway, why are you here guys? I asked pero wala atang may balak na sumagot sa kanilang dalawa. Kiss muna, mommy. May kiss first, love. Anong drama ba ito, Akiro? Ace? Nakapamewang kong tanong sa kanila. Pinagtitripan nata ako ng dalawang tuwa. Nothing, mom. Nothing, love. Talaga? Sabay pang tumango ang dalawa. Okay, you two, come here. Sabay niyo akong i-kiss. I said bago ako dumukwang para mahalikan nilang dalawa. Akiro and I are trying our best to be the best version of ourselves. Paunti-unti na rin kami bumabalik sa dati. Though sometimes nailang pa rin ako sa kanya but I'm thankful he's making all the efforts para maging komportable ako sa kanya. Pinaupo ko muna sila sa sofa dito sa loob ng opisina ko habang nagliligpit dahil paalis na din naman na kami. Ikaw kasi baby, masyado kang halata. No, daddy. Ikaw kasi, you're so old na. That's why you always forgot what I said. I can hear you both. Ano ba kasi pinagtatalunan nyo? Tanong ko para matigil na sila. Kasi mommy, daddy and I have a bet. Whoever you kiss first will be the one to sleep with you in your bed tonight. Ace explained. Napasingap ako sa sinabi niya. Talagang pumaparaan itong gurang na ito. Nakita ko pang napakamot ito sa kanyang batok. Kaya pala may pabulong-bulong ka pa sa akin ha. Gusto mo pa talagang isahan ang anak mo. Don't worry anak. Mommy will only sleep with my baby. Not with the oldie. Sabay kindat ko sa anak ko. What did you just call me, woman? Nalalaka ang matang tanong niya sa akin. Kala niya naman masisindak niya ako. Talaga lang ha? Bakit? Old ka naman po talaga, di ba? Di ba po, kuya? Tudyo ko sa kanya. Me? Ako? As in ako, old? Sigurado ka ba dyan, love? Baka hindi mo ako kakayanin. Bakit? Kaya pa ba ng kasukasuan mo? Nakangisi kong tanong sa kanya.
Anak, ilang kapatid ba ang gusto mo at gagawan ka na namin ng mommy mo? Ngayon din. What the hell? Did he just say that in front of my son? Bibig mo? Hinampas ko ang braso niya nang makalapit ako dito. Tong gurang na to, ipinapaya talaga ako sa anak ko. Di pa naman ako handa sa mga ganoon. Hindi nga ba? Shit, erase. Ano love? Surrender? Pagmamayabang nito sa akin. Huwag ako baka hindi kayanin ang rayuma mo. Natatawa kong ganda sa kanya. Hindi na maipinta ang pagmamukha nito. Alam kong konti na lang mapipiko na ito. Talaga bang hinahamon mo ako, love? Lumapit ito sa akin at ikinulong nito ang mukha ko gamit ang kanyang mga palad. Sobrang lapit ng mukha namin na nararamdaman ko na ang hangin na mula sa hininga niya. Ang mga mata niya biglang naging malamlam at malambing na itong nakatingin sa akin. Biglang nag-init ang aking pakaramdam. Sobrang lapit na ng mukha nito sa akin. Halos naduduling na nga ako habang nakatingin sa mga mata niya. Pakiramdam ko'y kinakapos na ako ng hininga sa sobrang pagpipigil dito. Mommy, Daddy, what are you doing? Bigla ko siyang naitulak at muntik pa itong matumba. Oh my gosh, sorry. Sorry po kuya. Natatawa kong sabi nung nakita ko napasimangot ito. Langhiya, you and your sweet mouth love. Mamaya ka sa akin. I just shrugged my shoulder and smirked at him. I know hanggang salita lang naman ito. Ni hanggang ngayon nga hindi pa ako nito makuhang halikan ng diretsyo. Pinapadaan pa nito lahat sa anak niya. But why it sounds like I'm anticipating? Ang landi mo, girl. At talagang iniintay mong halikan ka? Bulong ng malandi kong isip. Bakit hindi ba? Napapailing ako sa mga naiisip ko. Tuyot na ba talaga, girl, at kung ano-ano na lang ang maisipan? Anyway, naghihintay na sina mom and dad sa bahay, love. Ando na din daw sina kuya pati ng asawa at mga anak nito. Veronica is also there. They're all excited to meet you and Ace, love. Anya. Nung nakaraang araw nakiusap ito sa akin na ipapakilala niya ako sa pamilya niya bago pa sumapit ang kaarawan ni Ace next week. Nung una, nagdadalawang isip pa ako. Baka galit ang mga ito sa akin dahil itinago ko ang apo nila sa loob ng 10 taon. Pero sabi ni Akiro, hindi ganoong klase ang mga magulang niya. They don't judge easily. They always understand, like what they did to Alva and his kuya, Alex. Halos parehas lang din pala ang storya namin ni Ava. 5 taon din pala nitong itinago ang anak nila kay Alex. At ang masakla pa, alam lahat ng pamilya niya ang tungkol dito at kakutsaba pa ang gurang na ito. Kaya pala, nabugbog ito ni Alex noon at pakiramdam niya gumaganti ang kuya niya sa kanya dahil sa paglihim niya noon tungkol sa mga anak nito. But he's wrong. Ang kinagagalit pala ni Alex sa kanya ay ang paglihim niya tungkol sa akin at sa pagpapakasal sana namin. Na kung sana daw alam ng pamilya niya, baka natulungan pa siya nito sa problema niya noon. Hindi ko na rin alam kung anong rason niya. Mas pinili ko na lang nakalimutan at patawarin siya. Ayoko nang balikan pa ang sakit. Bakit pa? It's so nice to be happy again. It makes me feel lively and free. Hindi na nga sana ako papasok ngayon kaso may emergencies isang side kanina. So I have to come and meet my engineers para hindi na lumala pa ang problema. May palpak sa mga delivery ng materyales. Mabuti at agad itong napansin ng site engineer dahil kung hindi, baka malaking pinsala ang maidudulot nito. Pinaimbestigahan ko na din. Feeling ko inside job. Siguraduhin lang nilang hindi ko sila mahuhuli at nagkakamali lang ako dahil kung hindi, I will not hesitate to put them in jail. Huwag nila ako subukang gaguhin dahil hindi ko sila uurungan. Love, untag nito sa pagiging tahimik ko. Yes? We'll meet your parents later, I said smiling. Maybe it's time to meet them. Kung dati nagdadalawang isip ako na hindi nila ako magugustuhan para sa anak nila, iba na ngayon. Naisip kong hindi ko pwede ipilit ang sarili ko sa mga taong ayaw sa akin. Kung hindi man ako magugustuhan ng mga magulang niya, wala na akong magagawa doon. But Akiro assured me that his parents are the coolest. Sabi pa nito, ang mga magulang niya ang tipo ng magulang na gugustuhin mong maging sayo sa sobrang kabaitan ng mga ito. Baka nga raw hindi na kami pauwiin at doon na patirahin sa mansyon nila gaya dati kina Ava at sa kuya niya. Tahimik lamang ako habang papunta kami sa bahay nila. Dumaan muna kami saglit sa bahay para makapagpalit ako ng damit.
At least, we have to look presentable sa pagharap sa parents niya. Kahit ilang beses sinabi ni Akiro na mababait ang mga ito, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Panibuntong hininga ako kanina pa at si Akiro naman ay pinapakalma ako. Nasa gate pa lang kami, nakita ko na ang mag-asawang nakatayo sa harap ng mansyon nila na tila nag-aabang sa pagdating namin. Katabi ng mga ito ang kambal na sina Amara at Von na matyaga din naghihintay sa amin. That's my parents, love. Don't worry. I assure you, mababait sila. Sabi niya sabay kuha sa kamay ko para halikan ito. So cheesy, daddy. Singit ni A sa amin. It's okay, son. I love your mom anyway. I love you, love. Hinalikan ulit nito ang kamay ko kaya malambing akong ngumiti sa kanya. He still didn't change. He's still my sweetest, Akiro. Inalalayan ako ni Akiro pababa ng sakyan. Sunod itong buhatin ng anak na nag-iinarte pa kasi big boy na daw siya at hindi na kailangan. Oh my God! Ito na bang apo ko? Naluluhang tanong ng ina ni Akiro. Agad itong dinukwang ang mukha ng apo niya at hindi na nito napigilan ang pag-iyak. Good Lord! Thank you for this beautiful gift. Ay handsome apo. Pinupog nito ng halik ang pisngi ng anak namin. Of course, son. Kanino pa ba magmamanay ang apo natin? Singit ng ama nito na pilit pinapagaan ang sitwasyon pero naluluha na din. Kinarga pa nito sa Ace. Ang pogi naman itong apo ko. Mana kay Lolo. Come here, Von, Troy. See? Ang gugwapo ng mga apo ko. Salamat talaga kayo sa jeans ni Lolo. How about me, Lolo? Tanong ng madaldal na si Amara. Am I not pretty? Nakapout pa ito. Of course, princess. You're the prettiest. Sabat naman ng mama nila. Malamang nagmana ka kay grandma. Mata lang ni Lolo nakuha mo. The rest, it's all on me. Pagmamalaki nito. Nagkatawanan kami lahat sa sinabi ng mga magulang niya. Akiro is right. They're the coolest parents. Seeing their reaction makes me feel guilty.